Praise the Lord. So tayo po ay dadako naman ngayon sa atin pong pag-aaral at pakikinig naman ng mga salita ng ating Panginoon. Kanina po, sabi nga po doon sa call to worship, di ba, ay let everything that has breath praise the Lord. Ano? Kaya kung tayo po humihingas, migaw nga po tayo ng praise the Lord! Yan, talagang humihinga pa. Ano? So, yung iba sabi, pastor, humihinga pa naman kahit pa paano. Ano? Pero siyempre, sabi nga, lahat ng may buntong hininga ay magpuri sa Diyos. So, habang tayo po ay humihinga talaga, dapat lamang po na patuloy lamang tayong magpuri, sumamba at patuloy nating bigyan ng parangal ang Diyos sa atin pong buhay. Kahit na nga po sa gitna ng mga ating mga pinagdadaanan pa. Amen? Kasi hindi naman sinabi na magpuri lang kayo pagka kayo masaya. Hindi naman ganun eh. Magpuri lang kayo pagka yung mapayapa buhay nyo, yung ganun. Ang sabi po kasi ay lahat ng may hininga ay magpuri sa Diyos. Kahit ano pa pong sitwasyon. Kaya po pala sila Apostol Pablo, tsaka si Silas, kahit nasa kulungan, ay sumasamba pa rin sila sa Panginoon. At nung sumamba nga sila sa Panginoon, nakalaya nga po yung lahat ng mga doon eh. Nakakulong Pagka tayo pala nagpupuri at sumasamba sa Diyos, may ginagawa pala talaga ang Diyos. At meron siyang gagawin sa ating pong buhay. Wala lang talaga siyang gagawin pag tayo po ay walang ginagawa para sa Kanya. Kasi ang Diyos lagi naman tapat yan eh. Katulad ng ating inawit, lagi pong tapat ang ating Panginoon sa atin. At gagawin niya kung ano yung sinabi niya. Ang problema lang, tayo palagi. Kung ginagawa ba natin talaga yung kalooban niya. Kaya napakahalaga po na ating unawaing mabuti yung mga salita niya upang matutunan po nga natin kung ano po yung nais niya. So sa araw pong ito, tayo po'y magpapatuloy sa atin pong tinatalakay sa aklat po ng Kolosas. Nung nakaraan po ay atin pong natalakay yung natatandaan niyo po ba? Tamang wastong kaalaman o tamang karunungan. Ngayon naman po ay papamagatan po natin yung atin pong pag-aaralan na tamang pagtitiwala o yung pananalig. Siyempre, dapat po yung ating pananampalataya ay laging sandig doon sa salita ng Diyos at sa mga katuruan ng ating Panginoon. At doon po tayo dapat mananangan lamang. At yan po yung encouragement ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas. Dahil nga po yung church na ito ay may mga nakakapasok na mga maling katuruan, mga bulaang mga guro, kaya sila po ay sinulatan ni Apostol Pablo na dapat na tanging ang Panginoong Hesukristo lamang ay maging sapat na para sa atin at para sa kanila. So sabi nga po rito, bagamat matibay ang pananampalataya ng mga Kristiyano sa Kolosas, kinailangan pa din silang paalalahanan at bigyang babala ng Apostol Pablo patungkol sa mga huwad na guro at palsong katuruan na layuning akitin at linlangin pa sila patungkol sa kasapatan ng kaligtasang nagmumula sa Panginoong Hesukristo. Sa kanyang sulat na ito, inilahad ng Apostol Pablo ang mga dapat pag-ingatan at ang mga dapat na panghawakan at pahalagahan. So dapat po pala may pinag-iingatan din tayo, mga kapatid. Siyempre, dapat din meron tayong mga pinanghahawakan. At gayon din naman, meron tayong mga pinapahalagahan.
ng higit sa lahat. Ano? Hindi yung mga bagay lamang dito sa mundo. So sa kanyang sulat na ito, sabi diyan, nang sa gayoy tumatag at makapanatiling tama ang kanilang pananampalataya. So basahin po natin ang Colossians 2 verse 44 hanggang 8. So sama-sama po nating basahin. 1, 2, 3. Sinasabi ko ito upang hindi kayo mailigaw ni numan sa pamamagitan ng pang-akit na pananalita. Kahit na wala ako riyan, kasama naman ninyo ako sa Espiritu. At ako'y nagagalak sa inyong maayos na pamumuhay at matibay na pananalig kay Kristo. Yamang tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo nang may pakikipag-isa sa Kanya. Magpakatatag kayo at isalig ninyo sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Ayan, bang linaw, binibigyan ng diin po ni Apostol Pablo na sabi diyan, yamang tinanggap na ninyo si Kristo bilang Panginoong Yesus, mamuhay kayo ng may pakikipag-isa sa Kanya. So dapat po pala talaga yung pamumuhay na meron tayo ay merong pakikiisa palagi sa ating Panginoong Yesus. Kalakip palagi ang ating Panginoong Yesus at talagang lumalapat yung ating pamumuhay kagaya ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya niya sinabi na magpakatatag kayo dahil nga saan po? Dahil merong mga nakakapasok na mga bulaang guro, mga maling aral na hindi sila dapat magpadala doon. Ang sabi, kaya isalig ninyo sa Kanya ang inyong buhay, magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. At sinabi diyan sa verse 8, basahin ulit natin, sabay-sabay, 1, 2, 3, mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ni inuman sa pamamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandalaya na ayon sa mga tradisyon ng mga tao at mga alituntunin ng mundong ito. At ang mga ito ay hindi ayon kay Kristo. Ang sabi, mag-ingat po tayo, sabing ganun, upang hindi tayo mabihag o madaya kaya sa pamamagitan ng walang kabuluhang karunungan. Kaya nung nakaraan ang ating tinalakay, wastong kaalaman. Siyempre, pagka meron tayong wastong kaalaman, karunungan, galing sa ating Panginoon, at naunawaan natin yung salita ng Diyos, ay hindi po tayo basta-basta madadaya. Pero pagka hindi wasto yung ating karunungan at kaalaman, ay may posibilidad. Kaya napakahalaga po na tayo patuloy na laging nagtuturuan, nag-aaral, mga kapatid. Kaya nga po yung buhay Kristiyano, mga kapatid, ay talagang buhay yan yung pag-aaral. Dahil tayo mga disipulo. Ano ibig sabihin ng disipulo? Learner. Kaya pagka tayo po yung mga disipulo, mga kapatid, dapat mahilig tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi ang ibig sabihin ng disipulo, mag-aaral. Kaya pag tayo disipulo, wala tayong natututunan, ewan ko kung disipulo po tayo. Mga kapatid. Di ba? Kasi yung mga disipulo talagang matututo po yan dahil nag-aaral po sila. So paano po bang pinatatag ng Apostol Pablo ang pananalig ng mga Kristiyano sa Colosas? So ito po yung ating tatalakayin. Paano po ba pinatatag ng Apostol Pablo ang pananalig ng mga Kristiyano sa Colosas? Siyempre, inaano niya nga yung sila ay sinulatan para nga po maging matatag sila doon sa pananampalataya na natanggap na nila. Dahil nga iniingatan din sila ni Apostol Pablo na wag nang maligaw. Kaya
ito yung ating bibigyan ng pansin. So paano po bang pinatatag ng Apostol Pablo? Ano po ang pananalig ng mga Kristiyano sa Colosas? Una po, binabalaan sila tungkol sa mga maling katuruan. Ano po? Binabalaan sila tungkol sa mga maling katuruan. Sa panahon po natin ngayon, talagang kung ano-ano na yung mga naririnig po natin, di ba? Na mga aral, ano po? At yung panahon po talaga natin ngayon, ito yung tinuturing na natin na huling mga araw. At yun yung sinabi ng Panginoong Yesus na mag-ingat kayo sapagkat sa mga huling araw, maraming lalabas. Maraming lalabas na mga bulaang guro. Kahit na po yung mga hinirang ay pwede pang maligaw. Kaya nga po ngayon, marami nga pong tinatawag din ng mga pastor, yung mga tinuturo, iba na eh. Ano? Ligaw na. Ano po? Katulad halimbawa, yun, si Kibuloy, di ba? Ang tindi nun. Ano? Para ang kinin niya na siya na yung anak ng Diyos, di ba? Tinuin mo yun. Napakagrabe naman nun. Garapala na po yun. Ano? Tapos may nangangaral pang mga nangangaral ngayon na sila, yun daw kanilang pinuno, ang huling sugo. Ano? Na na pinadala ng Diyos. Alam niyo po, wala namang huling ibang sugo na pinadala ang Ama maliban kanino? Kay Kristo. Mga kapatid. At wala rin mga binanggit si Kristo o mga alagad, tungkol doon sa mga sinasabi ng ibang nangangaral na sila yung mga huling sinugo. Di ba? Wala pong sinabi ang Panginoong Yesus. Kung may sinabi ang Panginoong Yesus, kung may sinabi yung mga alagad, pagkatapos na umakyat ang ating Panginoong Yesus sa langit, di ba, isinugo niya rin yung 12. Ay may mga sulat yung 12, walang mga nabanggit yung mga 12 alagad tungkol doon sa mga nagsasabi na yun na sila daw yung huling mga sinugo. Ano po? Tapos ang matindi pa nito mga kapatid, maraming katulad po nating mga Kristiyano na talaga ay naniligaw pa. Kahit mga pastor. Diba yung huling mga nabalitaan natin, may pastor na sikat na nangangaral na yung yawi daw sa lumang tipan ay iba doon sa yawi sa bagong tipan. Yung yawi sa lumang tipan daw ay masama. Samantalang yung yawi sa bagong tipan ay mabait. Yung mga ganon. Kaya malaking tanong po Pastor, maliligtas ba yun? Ay, kaya nga binalabalaan po yung yung mga Kristiyano tungkol sa mga bulaang guro. At tayo po ay nasa huling panahon na. At nangyayari na po yan, mga kapatid. At patindi pa ng patindi. Ang matindi nito, yung malapit nang bumalik ang ating Panginoong Yesus. At yung pagbalik nga ng Panginoong Yesus, katulad ng panahon ni Noe, panahon ni Lot, na yung mga tao talagang magiging makasarili na, mabubuhay na lang sila sa sarili nila, sa sarili nilang mga kagustuhan. At nangyayari po yan. Kahit nga mga Kristiyano, may sarili ng mundo. Minsan may mga nagsasarili na lang. Pagka gusto, gusto nila. Pag ayaw, ayaw nila. Hindi sila nakikipag-isa talaga sa Panginoon. Parang ganon mga kapatid. Kaya nga po napakahalaga na unawain nating mabuti. Katulad po nito ng mga binabanggit po ni Apostol Pablo. Hindi direktang pagtalikod sa pananampalataya ang banta sa mga Kristiyano sa Colosas. Bagkus, ang maaaring pagkabitag nila sa mga katuroang tinutulak ng mga huwad na guro na nagdadagdag ng iba pang paniniwala at nagpapalabnaw sa tinanggap na wastong katuruan. At yun nga po yung tinatawag na syncretismo. Yung mga paniniwalang pinaghalu-halo. Pinagsama-sama. Na mga paniniwala. Samantalang merong pong standard, yung pong ating pinaniniwalaan. Amen?
Kaya meron po ngang yung tinatawag na Apostles' Creed. Ano po? Kaya meron tayong pamantayan. Pero pagka halimbawa halo-halo na yan, magugulo na talaga yung mga naniniwala sa Panginoon. Kaya yung iba minsan, natatalikod. Bakit? Ang gulo naman ng mga Kristiyano. Bakit may pastor na nagtuturong ganito? Meron bang pastor, ito ang tinuturo. Kaya nagkakagulo-gulo. Kaya pati ibang Kristiyano naapektuhan na. Kaya napakahalaga po na atin pong mabuting yung saliksikin, yung mga salita ng Panginoon. Ito yung panlilinlang na pinatutungkulan ng Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga Kristiyano sa Colosas. Sa kabila ng kanilang matibay na pananalig, ay maaring pa din silang matangay ng mga mapang-akit na katuruan at mag-alinlangan pa sa kapangyarihan ng pagliligtas na ginagawa ng Panginoong Hesus o ginawa ng Panginoong Hesus. Ang Apostol Pablo ay nagbabala po rito, mga kapatid. Sabi niya. Ayan, sabi po, yung babala tungkol sa maling katuruan, yung panganib ng mga huwad na guro at kalinlangan ng mga palsong katuruan. At napakarami po na niyan ngayon. Kaya sinabi yan at pinaalala ni Apostol Pablo na sabi nga dyan, sinasabi ko ito upang hindi kayo mailigaw ni numan sa pamamagitan ng mga mapang-akit na pananalita. Diba? Alam niyo pa naman, pagka merong mga nagtuturo, nangangaral ng salita ng Diyos daw, parang napakadali nating maniwala. Yung parang kakagad, yung ang dali-dali mong yung parang tinatanggap nang hindi mo muna talaga sinasala. Di ba? Dito nga dyan sa, meron dyan ang gagaling pa naman magsalita. Talagang, lalo na pagka sanay na, yung anong tawag doon? God the Mother. Meron daw, asawa ang Diyos. Kasi bakit? Kung meron daw ama, dapat may ina. Wala namang binabanggit sa Biblia ang ganon. Ang Panginoong Yesus, may ina nung nagkatawang tao. Pero walang banggit sa Biblia na ang ama ay may asawa. Wala pong ganon. Kasi kung ano po lamang mga kapatid, yung sinasabi ng salita ng Diyos, dapat hindi tayo lalampas o hihigit po doon. Dahil pagka yun ay dinagdagan na natin, ay false doctrine or false teaching. Kaya pinag-iingat sila ni Apostol Pablo. Sabing ganyan, mag-ingat kayo upang hindi kayo mabiyag ni numan sa pamamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandaraya na ayon sa mga tradisyon ng mga tao at mga alituntunin ng mundong ito at ang mga ito'y hindi ayon kay Kristo. Kasi nga po merong yung wisdom na galing sa mundo at meron namang wisdom na galing sa salita ng Diyos. Magkaiba po yun. Kaya pagka pinagsama mo yun, di ba? Ay, siyempre, magugulo na po yung mga katuruan. Kaya nga po hindi natin pwedeng basta-basta na lang pinagsasama yung aral ng ating Panginoong Hesus at yung mga aral lamang ng sanlibutang ito. Ano pa po mga kapatid? So ang panganib ng mga huwad na guro at kalinlangan ng mga palsong katuruan, sabi diyan, walang kabuluhang karunungan ayon sa tradisyon ng mga tao, di ba? Yung tinuturo po nila. Tapos, mga alituntunin ng mundo, sabi pong ganyan, at yung mga mapang-akit na pananalita ang kanila pong ginagamit. Kaya mapapansin niyo po, mas marami po yung naliligaw. Mas maraming naliligaw.
ay ano pa naman mga kapatid, ngayon, madali tayong maakit kapag kung minsan yung nangangaral, di ba, talaga namang dress to kill. Di ba, yung iba yung dating, di ba? Doon pa lang, pwede ka nang maakit, Tapos pagka nagsalita na, lalo, di ba? Medyo talagang, wow, ganda naman ito magsalita, Parang talagang nakakainganyo, Pero pagka tayo po, alam natin yung mga katuruan, hindi tayo basta-basta dapat, naniniwala doon. Kasi, gagawin mo kaagad yung nalalaman natin tungkol sa salita ng Diyos, pansala doon sa mga nakikinig o doon sa mga nagtuturo ng ibang aral. Kaya kita niyo po, pag wala tayong alam, pag wala tayong alam sa salita ng Diyos, ang dali nating madaya. Ang dali tayong madaya. Kasi agad-agad tayong naniniwala kasi binabasa din nila sa Biblia. Pero inililigaw na pala, mga kapatid. Napakarami po ngayon, puro Biblia ginagamit. Ang huhusay pa, Ang gaganda pa ng mga suot nila, Ang gaganda pa ng kanilang mga simbahan, yung mga ganon, Ano pa po mga kapatid? Ayan. So ang kahulugan naman po ng ating pakikipag-isa sa Panginoong Yesus, bilang tayo nga po ay nakipag-isa na, anong sabi po diyan? Sinasabi ko ito upang hindi kayo mailigaw ni inuman, sa pamamagitan ng mga mapang-akit na pananalita. Kahit wala ako riyan, kasama naman ninyo ako sa Espiritu. At ako'y nagagalak sa inyong maayos na pamumuhay at matibay na pananalig kay Kristo. Yamang tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo ng may pakikipag-isa sa Kanya. Magpakatatag kayo at isalig niyo sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. So ano po yan? Ano po mga kapatid? Yung kahulugan ng ating naman pakikipag-isa sa Panginoong Yesus, lumakad tayo na nangaayon sa Kanya. Sabi pong ganun. Lagi lang lumakad tayo. Ibig sabihin, mamuhay tayo nang naaayon po sa ating Panginoon. Ano pa? Yung nakaugat sa Kanya. Mas laliman po natin, mga kapatid. Kasi kung mas malalim tayo, mga kapatid, hindi tayo basta-basta matitinag. Hindi tayo basta-basta maliligaw. Hindi tayo basta-basta madadaya. Parang yung puno lang yan. Kung napakalalim ng ugat, napakatatag po niyan. So napakahalaga na tayo'y magpakalalim at magpakalalim pa sa atin pong pananampalataya, yung nakasalig at pinatatag sa Kanya, mga kapatid. Kaya napakahalaga talaga yung tayo talagang patuloy doon sa ating pagiging aktibo sa atin pong pananampalataya, yung pinatitibay ng pananampalataya at laging nagpapasalamat sa ating Diyos. Amen? So kaya napakahalaga po, mga kapatid, sa ating buhay bilang mga mananampalataya na atin pong sikapin po ito. Na tayo'y magpakalalim pa, magpakatibay pa, yung salita ng Diyos ay kinakailangang hindi lamang basta natanim. Kinakailangang siya'y mag-ugat, at tumubo at mamunga sa bawat buhay po natin. Amen? Kailangan makikita po yan sa atin pong buhay bilang mananampalataya. Dapat nag-uugat, nagbubunga sa atin pong buhay yung mga salita ng ating Panginoon. So pangalawa, paano po bang pinatatag ng Apostol Pablo ang pananalig ng mga Kristiyano sa Colosas?
binigyan diin niya yung wastong katuruan. Halaga po yan, mga kapatid, ano? Sapagkat, sabi po dito, no, ang buong kalikasan ng Diyos ay nakay Kristo na sa kanyang pagiging tao. Kaya't nalubos ang inyong buhay sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Kanya na siyang nakakasakop sa lahat ng kapangyarihan at pamamahala. Dahil sa pakikipag-isa kay Kristo, kayo'y tinuli hindi sa laman, kundi sa pagwawaksi ng masasamang hilig ng laman. Ito ang pagtutuling mula kay Kristo sa pamamagitan ng bautismo na ilibing kayong kasama ni Kristo at muli rin kayong nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. So kayong dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga hintil na hindi saklaw ng pagtutuli ayon sa kautusan, ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Sino po yung mga hintil na binabanggit na yan? Tayo. Tayo po yan. Ano? Kasi di ba yung mga Hudyo lang dati yung mga tinutuli. Di ba? Dahil yun yung yun yung palatandaan na sila daw ay mga lahi ni Abraham. Kaya yung mga pangako ng Diyos ay kanilang tatamuhin daw. At may nagtuturo nito sa iglesia sa Colosas na kailangan sa inyo, kayong mga hintil, magpatuli. Dahil kung hindi nyo gagawin yun, hindi nyo matatanggap yung mga pangako ng Diyos. Hindi kayo maliligtas. Ay hindi naman yun ang kailangan, kundi yung pananalig at pagbabalik loob sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi katibayan po yung mga pagpupungos ng katawan na ikaw nga ay sa Diyos o kay Kristo, kundi yung buhay na binago. Kaya nga po nabanggit po diyan, di ba? Sabi pa diyan pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin, pati ang mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang bihag na kanyang pinaparada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. So bilang pagpatatatag sa kanilang pananampalataya, binigyan diin ng Apostol Pablo ang wastong katuruang kanila nang tinanggap. Ang tanging pananggalang upang mapaglabanan ang mga palsong katuruan ng mga huwad na guro ay ang tamang pagkaunawa at pamumuhay ng may pakikipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo. So sabi diyan, yung pagbibigay diin sa wastong katuruan, ang Panginoong Hesus ay sapat. Sapat na ang ating Panginoong Hesus. Kung kaligtasan po ang ating pag-uusapan, mga kapatid, si Kristo ay sapat na. Kaya lang, meron pong mga nagtuturo, ay hindi, kailangan sundin mo yung kautusan, kailangan mo magpatuli, yung mga ganon, at kung ano-ano pang mga alituntunin, yung mga itinuturo, yung parang nakakapasok doon po sa church na dapat na sinusunod nila. Ay samantalang yung po, ay mga turo na lamang ng mga tao. Sabi pong ganon. Kaya sabi diyan, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos, tingnan niyo po ang buong kalikasan ng Diyos ay nakay Kristo sa kanyang pagiging tao. O Diyos po ba ang ating Panginoong Hesus? Diyos po ba ang ating Panginoong Hesus? Kaya ang linaw po kahit nga po siya'y nagkatawang tao na, sabi, ang buong kalikasan ng Diyos ay nakay Kristo. Kaya lang, ay lalo na po itong mga tulisan, di ba? Talagang matindi yung pagtira nila, sa kalikasan ng ating Panginoong Hesus. Ang sinasabi nila, hindi,
tao lang daw si Kristo na ginawang Panginoon ng Diyos. Piruin mo, iba daw yung pagkapanginoon ni Kristo sa pagkapanginoon ng Panginoong Diyos. Ganun ang mga turo po nila, mga kapatid. Ano po? Kung Diyos daw si Kristo, bakit siya namatay? Meron bang Diyos na namamatay? Di ba yung ganon? Kung Diyos daw si Kristo, bakit daw nagugutom? Merong Diyos na daw na nagugutom? Kung Diyos daw si Kristo, bakit napapagod? Bakit nauuhaw? Diba? Yun po yung kanilang mga argumento. Ay, syempre po, ang Panginoong Yesus, nagkatawang tao, ay natural lamang na nagugutom ang Panginoong Yesus, nauuhaw ang Panginoong Yesus, napapagod ang Panginoong Yesus, ay nagkatawang tao nga eh. Kung tao po siya, ba't pa siya magkakatawang tao? Amen? O, di ba? Kung tao lang ang Panginoong Yesus, eh bakit pa siya? Ang sabi, at siya'y nagkatawang tao. Sabi pong ganun. Tapos yung pinuno nila, ang tawag, anghel. Tapos si Kristo, tao. Eh anong kahangalang pong aral yung ganun? Mas mataas pa yung pinuno nila kaysa kay Kristo. Tapos yung anghel, sumasamba sa tao. Kasi sinasamba daw nila yung tao eh. Sinasamba daw nila si Kristo kahit tao. Kasi utos daw ng Ama na sambahin si Kristo. Alam nga namang ipag-utos ng Ama na sambahin ang Panginoong Yesus kung tao lang? Ang sabi nga ng Diyos, huwag kayong sasamba sa ibang mga Diyos. Di kinontra ng Diyos yung sarili niyang utos. Kaya pinapasamba ng Ama ang Panginoong Yesus dahil ang Panginoong Yesus ay kaisa ng Ama sa pagka-Diyos. Kaya lang dito po may nagtuturo sa kanila na hindi. Tao lang si Kristo. Kaya hindi sapat yung mga yun. Kinakailangan gawin din natin yung ganito, ganyan. Mga kapatid. Kaya kung minsan ako hindi naman yung debate talaga. Minsan sumasagot ako doon sa mga, yung minsan maano ka po kasi, di ba? Biruin mo, pangaral sila ng pangaral ng kasinungalingan, di ba? Ng mga palsong katuruan. Tapos pababayaan mo lang. Siyempre, pagka minsan ang ginagawa ko, naglalagay ako ng mga reference doon. Sa comment. Para yung mga nagbabasa, meron silang pagbabasihan, mga kapatid. Ay, si Pastor Tua. Oo nga, ito nga, sinabi ng Biblia. Di ba? Ganun po minsan yung ginagawa ko. Kasi, biruin mo, tandaan po natin, ang dyablo, matindi ang paggamit niya sa media para po iligaw ang tao. Yes. Lahat yan gagamitin ng dyablo para lang yung tao ay maligaw. Ngayon, anong gagawin po natin? Di ba? Dapat gamitin din natin yon para yung tao ay mapaalalahanan, mawarningan. Di ba? Kasi mababasa lang nila ay puro kasinungalingan. Panig sa kanila. Kaya kung minsan nagko-comment ako, di ba? Hindi dahil para makipag-debate, kundi dahil para ipahayag natin yung katotohanan. Amen? Ang ating Panginoong Yesus ay Diyos. Bakit po naman uupo siya sa kanang trono ng Ama kung siya ay tao lang? Kaya nga ang paniwala na sa ating Panginoong Yesus, Diyos at tao o Diyos na tao. Dahil pag naghari ang Panginoong Yesus, pag naghari ang Panginoong Yesus, ang Diyos, makikita natin siya ng mukhaan. Alam nga namang naghahari siya, tapos di natin siya nakikita, kinakausap si Ate Christy. Christy, ikaw naman, asan ba yun? Asan po kayo? Di ba yung ganon? Kaya yung parang napaka-misteryo ba, yung salita ng ating Panginoon.
At yun ay inihahayag pag tayo po talaga ay maniniwala at sasampalataya, malalaman natin yung mga misteryong yun na ating Panginoon. Diba napaka po nun mga kapatid, yung makakaramdam ka talaga ng kakaibang kagalakan pagka ang Panginoon ay nakita na natin ng mukhaan. Sabi ng salita ng Diyos. Pero hindi pinaniniwalaan ng marami. Ang daming reliyon. Karamihan ng mga kulto na reliyon, si Kristo sa kanila, tao. Si Kristo sa kanila ay tao. Basta't ang nagtuturo, ang nagtuturo na grupo ay si Kristo'y tao, at hindi Diyos na nagkatawang tao, ay lumayo-layo na po tayo doon. Kaya si Apostol Pablo, sinabi niya, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay nakay Kristo sa kanyang pagiging tao. Nung magkatawang tao ba ang Panginoong Yesus, nawala ba yung pagka-Diyos niya? Hindi. Diyos pa rin siya. Hinubad niya nga lang. Nanatili pa rin siyang Diyos, na nasa katawang tao. Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay nakay Kristo sa kanyang pagiging tao. Amen? Ang linaw po niyan mga kapatid. Kaya lang iniiwasan niya ng iba. Pagkatungkol sa pagka-Diyos ni Kristo, sasabihin nila, ay mali kasi yung salin. Inaano ko lang kayo mga kapatid, ganun sila mga tuwiran. Mali daw ang salin. Pero pagka yung tao ang pag-uusapan, tama yung salin. Pero pagka Diyos na ni Kristo pag-uusapan, mali na yung salin. Sabi ko, antindin nyo. Initis nila, mga kapatid. Kaya ang Panginoong Yesus ay malinaw na siya'y Diyos. Kaya't nalubos ang inyong buhay, sabi nalubos ang inyong buhay sa pamamagitan ng inyong pakipag-isa sa Kanya na siyang nakakasakop sa lahat ng kapangyarihan at pamamahala. Mga kapatid. Amen? Ayan. Ayan. So ano pa po? Yung pagtutuling mula sa Panginoon. Ito po yung yung wastong katuruan. Ang Panginoong Yesus ay sapat dahil siya Diyos na nagkatawang tao. Ang pagtutuling mula sa Panginoong Yesus, sabi po diyan, dahil sa pakikipag-isa kay Kristo, kayo'y tinuli, hindi sa laman. Kasi nga po, yung pong church sa Colosas, ay may nagtuturo nga na ay dapat magpatuli kayo. Ay mga hintil po yung kausap. Ay di ba sa Biblia, sa Lumang Tipan, ang nagpapatuli lang ay mga Hudyo. Tapos tinuturo sa kanila, pag hindi kayo nagpatuli, hindi kayo maliligtas. Hindi nyo tatanggapin yung pangako ng Diyos dahil sa mga Hudyo lang nangako ang Diyos. Doon sa mga lahi ni Abraham na tinuli. Parang ganon. Kaya dapat patuloy din kayo. Pero sinabi ni Apostol Pablo, hindi na kailangan. Sabi kong ganon. Kasi ang sabi niya, dahil sa pakipag-isa kay Kristo, kayo'y tinuli, hindi sa laman. Sabing ganon. Kundi sa pagwawaksi ng masasamang hilig ng laman. So, ibig sabihin, ang mahalaga ay yung nakipag-isa tayo kay Kristo at nabago yung ating mga buhay. Kaysa naman sinusunod mo yung mga alituntunin ng tao, pero namumuhay ka naman sa laman, namumuhay kang makasanlibutan. Namumuhay ka sa iyong sarili lang. Kaya inaano po yun, itinutuwid po ni Apostol Pablo yun. Kaya ito po yung itinuturo niya ng mga tamang katuruan. Ito yung totoong pagtutuli. Yung pagwawaksi ng masamang hilig ng laman, ito yung pagtutuling mula kay Kristo. Mga kapatid.
Hindi ko na idalagdag yung iba pa. No? Ano pa po? Ang pagbabautismo sa mananampalataya. Anong sabi diyan? Sa pamamagitan ng bautismo, nailibing kayong kasama ni Kristo at muli rin kayong nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. So kaya itinuturo din ni Apostol Pablo kung gaano kahalaga yung bautismo. Dahil meron pong malalim na ibig sabihin. Ano po? Dahil nagpapasya po tayo na tayo po ay makikipag-break na sa masama at makikipag-isa naman na tayo kay Kristo. Tinatanggihan na natin ang dyablo at tinatanggap naman natin ang ating Panginoong Hesukristo. Yun po yung ibig sabihin ng baptism. Kaya nga po ang ibig sabihin pagka nilubog, ano sabi? Namamatay na tayo sa ating sarili. At pagka tayo naman ay ang tawag doon? Umahon, meron na tayong dapat, bagong buhay. At kay Kristo na tayo nabubuhay. Yun po yung tamang aral, tamang katuruan na dapat po ay atin pong sinusunod. Ano pa po? Sabi, ang muling pagkabuhay ng mga mananampalataya. Ito ang sabi, kayong dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga hintil na hindi saklaw ng pagtutuli, ayon sa kautusan, ay binuhay na ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan. Sabi pong ganun. Kaya tayo po sa harapan ng Panginoon, noon ay tayo? Patay. Dahil bakit? Hiwalay tayo kay Kristo. Wala tayong koneksyon o relasyon sa Diyos. Pero nung tayo po ay nakipag-isa sa ating Panginoon Kristo, ay tayo nabuhay na. Nabuhay na pati yung ating espiritu. Bakit? Nagkaroon na tayo ng uli ng kaugnayan sa Diyos na dati ay hiwalay. Kasi nga, ang ibig sabihin ng kamatayan ay pag-hiwalay. Kaya ang tawag po doon sa mga tao na wala kay Kristo, hiwalay, ay patay. Kaya pagka yung tao namatay din, yung kanyang katawan at espiritu naghihiwalay. At yung tao, pagka hindi talaga nanalig at nagbalik loob sa ating Panginoon Jesucristo, pagdating sa walang hanggan, maghihiwalay pa rin siya. Saan? Sa walang hanggan. Yun po yung ibig sabihin ng kamatayan sa Biblia. Malibang tayo'y makipag-isa at bumalik sa ating Panginoon Jesus, at saka lamang tayo nabubuhay na mag-uli. Nagkakaroon tayo ng koneksyon sa Diyos. Nabubuhay yung ating espiritu, kaya naboborn again tayo. Ipinapanganak sa espiritu. Amen? Yun po yung mga tamang katuruan na dapat po ay panatiliin. So, ang Panginoong Yesus bilang Diyos na nakakasakop sa lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan na namatay at muling nabuhay para sa kaligtasan ng lahat ay sapat na, mga kapatid. Ang pakikipag-isa sa kanyang ginawa sa pamamagitan ng pananampalataya na pinapahayag ng pagpapabautismo sa tubig ang tanging dapat na panghawakan. Kaya kinakailangan, nagpapabaptize talaga yung mananampalataya. O sino pa po ang hindi baptize dito? Taas ang kamay. Si Brother Rolly. Brother Rolly, merong drum dyan yata. Lubog na lang namin ikaw. Kailangan po. Ang bautismo ay hindi nakapagliligtas. Pero ang mga naligtas, kailangang magpabautismo. Kasi sa Biblia, wala pong nanampalataya na hindi nagpabautismo. Pastor, bakit po yung katabi ng Panginoong Yesus naligtas? Hindi.
Hindi naman yung nagpabautismo. Ikaw kaya nakasabit doon sa krus. Kung makapagpabautismo ka pa. Siyempre lahat ng isinasabit sa krus, pinapatay. Pero naligtas po yun dahil nanampalataya yun at nagsisi. Pero pagka tayo po, buhay naman, at sinasabing mananampalataya ka, kay Kristo ka. Tapos sasabi, ay magpabautismo. Ay, hindi ko na kailangan yung pastor. Basta ako mananampalataya. Ay, questionable po yun. Dahil wala po sa Biblia, na mga nanampalataya na hindi nagpabautismo. Lahat ng mga, pinangaralan ng mga apostol, pagka binaybay nyo po yung aklat ng mga gawa, binautismuhan nila yung mga nanampalataya sa Panginoon. At ang sabi pa nga doon, pagkatapos nun, ang susunod naman ay yung bautismo sa Espiritu Santo. Magkakaiba pong mga pangyayari. Kaya dapat po talaga tayo magkaroon ng yung seminar, lahat-lahat ng bautismo sa banal na Espiritu. Napakahalaga po nun mga kapatid. Na ating matutunan po yun. Tayo pong lahat ay naipanganak na muli na sa Espiritu Santo. Pero hindi po tayong lahat ay nabautismuhan na sa Espiritu. Pero bakit pinadala po ng Panginoon yung banal na Espiritu? Para makatulungan natin. Dahil ang Panginoong Yesus nga ay naandun na sa langit at siya yung iniwan. Dapat po talagang tayo dito ay matutunan nating mabuti rin yung tungkol sa banal na Espiritu. Dahil wala pong pagtatagumpay sa buhay kung wala yung patnubay, gabay at kapangyarihan ng banal na Espiritu sa ating buhay. Amen? Kaya dapat po atin pong isinasama. Ano pa po mga kapatid? So paano po bang pinatatag ng Apostol Pablo ang pananalig ng mga Kristiyano sa Colosas? Malapit na tayo. Itinuro niya ang tamang mithiin. Ano po? Ito dapat ang ating. Kaya sabing ganon, wag na kayo magpapasako pa sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa mga kapistahan, sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. Ang mga ito'y anyo lamang ng mga bagay na darating, ngunit si Kristo ang katuparan ng lahat ng ito. Huwag kayong magpapatangay sa mga nagpapakita ng maling pagpapakumbaba at sumasamba sa mga anghel. Pinagmamalaki nilang sila'y nakaigit sa inyo dahil sa kanilang mga pangitain. Ngunit ang totoo, nagyayabang lamang sila dala ng kanilang kaisipang makalaman. Ang mga ito'y utos at katuruan lamang ng mga tao at nauukol sa mga bagay na nauubos kapag ginagamit sa kaanyuan, parang ang ayon sa karunungan ng ganung uri ng pagsamba, pagpapakumbaba at pagpapahirap sa sariling katawan. Ngunit ang mga ito ay walang silbi sa pagpipigil sa hilig ng laman. So ano yung mga dapat iwaksyo? Yung dapat namithiin? Yung dapat isang mithi natin, eto po, yung mga dapat iwaksi. Kaya't huwag na kayong pasasako pa sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain, inumin, tungkol sa mga kapistahan. Ayan. Hindi naman Pero totoo po to. Bakit? Kasi po, halimbawa, yung kapistahan. Sino ang kanilang inaalayan? Yung mga Diyos-Diyusan. Na dapat talaga, ang mga mananampalataya, ay hindi na tayo nakikiayon doon. Hindi, pastor, hindi maiwasan kasi may bisita ako eh. Ano sasabihin ganon? Di sabihin mo yung totoo, pasensya na po kayo, talagang kami hindi na naghahanda, lalo na't ganyang kapistahan. Dahil kami po ay mga Kristiyano na. May hirap ba sabihin yon? Ha? Kaya tayo nahihirapan, tayo? Nakikiayon kasi tayo, kaya tayo nahihirapan. Pero kung susundin natin talaga mga kapatid, at maninindigan tayo sa katotohanan, sasabihin mo nga sa kanila
Paano pastor kung magalit? Ano kung magalit sila? Ganun talaga. Ano? Dahil nagsasabi ka ng totoo. Ay talaga may magagalit siya pag nagsasabi ka ng totoo. Di ba ganun naman palagi? Pag totoo, ha? Masakit. Pero pag kasinungalingan, ang dami minsan naniniwala, tumaayon. Mga kapatid. Kaya wag na tayong papasakop dyan. Tungkol doon sa naman, yung pagkain o sa inumin. Minsan may mga ganun, Yung mga halimbawa na, may mga panahon na, ay, wag kayong kakain ng ganito. Bawal yan. Kasi patayan Diyos. Di ba yung mga ganon? Wala daw mawawala. Wala namang mawawala. Di ba? Lalo na pag mahal na araw, oo nga, pag mahal na araw, ang daming bawal, ito yung susunod, sabing ganyan, Basahin din natin. Huwag din kayong papatangay sa mga nagpapakita ng maling pagpapakumbaba at sumasamba sa mga anghel. Pinagmamalaki nilang sila'y nakahigit sa inyo dahil sa kanilang mga pangitain. Ngunit ang totoo, nagyayabang lamang sila dahil sa kanilang isipang makalaman. Hindi sila nagpapasakop kay Kristo na siyang ulo at may kapangyarihan sa buong katawan na nakaugnay sa kanya ang mga bahaging ito sa pamamagitan ng mga kasukasuan at mga litid. Siya ang nangangalaga, nagpapaunlad sa buong katawan ayon sa pag-unlad na ninanais ng Diyos. Pero may mga ganyan yung mga parang lalo na nung mga nakaraang mga taon, yung may mga nakakakita daw ng ganito, ng ganire, mga apparition, yung mga ganun. Samantalang napakalinaw na lahat yung mga sinabi ng ating Panginoong Yesus at ng mga alagad o ng mga apostol. Walang labis na yun at walang kulang. Kung doon po tayo magbabase, hindi tayo maiiligaw ng mga ganyan. Uy, si doon sa merong nakikita. Punta tayo doon. Yung mga ganon, naalala ko nun si si Judel, nung bandang huli Hindi pala totoo. Kahit ako, pwede ko sabihin yun araw-araw. Sasabihin ko, nagpahayag sa akin ng Diyos kagabi. Mga kapatid, sinabi ng Diyos sa akin. Parang gano'n, mag-iingat po tayo mga gano'n, At ang sabi ng Diyos ay ganito, Alam niyo po, yung salita ng Panginoon, kumpleto, mga kapatid. Kumpleto na siya. Walang labis, walang kulang. Hindi tayo dapat basta-basta nakikinig doon sa mga kahit Christian minsan pag nakakarinig kasi ng mga turo't aral sa iba minsan ina-adapt ka agad nila na hindi muna talaga sinasala. Kaya napakahalaga po yung natuturuan talaga tayo na katulad po nito Amen? Kasi yung iba sasabi, uy, pastor si laging may nakikita niya raw si ganito, si ganire, si ganyan. Di ba? Abay, daig pa ako Meron mga ganun kasi Mag-iingat po tayo doon. Ano pa po? Namatay na kayo? Dapat iwaksi, namatay na kayo, nakasama ni Kristo at hindi nasakop ng mga alituntunin ng mundong ito. Bakit pa kayo sumusunod sa mga alituntunin tulad ng huwag hahawak nito, huwag titikim niyan, huwag gagalawin iyon. Kailan nangyayari yung mga ganyan? Pagkano? Pag Holy Week, ano pa? Pag may patay. Ayan. Pag may patay, anong mga bawal? Bawal magwalis. Bawal maligo. Ano pa? Bawal ngumiti. Bawal magsalamin. Ano ba bawal? Bawal nakapula.
Bawal magpasalamat. Ay, bawal magpaalam. Ay, ang daming bawal pag may patay. Wala naman sa Biblia. Ang Panginoong Yesus walang sinabi tungkol doon. Ang mga alagad walang sinabi tungkol doon. Mga kapatid. You know? Kaya pagka pumupunta ako sa sa patay, gustuhin ko man sana magdala ng mga mga pagkain ay bawal din. Bawal mag-sharon. Hindi kayo pwede talaga doon. Ay, di ba? Yan po yan eh. Mga kapatid. Ay, mga turo lamang yan. Ng mga tao. Tradisyon lamang yan. Ng mga tao. Pamahiin lamang yan. Ng mga tao. Na hindi dapat nating sinusunod. Ang dapat lang sundin talaga natin ay kung ano yung tinuturo ng salita ng Diyos. Mga kapatid. Biruin mo, pagka halimbawa, hindi mo alam yung ganong paniniwala. Siyempre, kung nakapula ka, pumunta ka sa patay. Magagalit. Magtitinginan ka. Diba? Diba? Hindi nila alam, nagsasaya si Ate Myla nun. Nung niwala si Kuya Jun, sabi yata ni Ate Myla, praise the Lord. Hindi. Joke lang. Oo, kasi si Kuya Jun, naalala ko nun mga kapatid, yung asawa ni Ate Myla, nasiran po namin yun eh. Nag-Bible study kami dun, at tumanggap ang si Kuya Jun sa Panginoon, doon sa mga salita ng Panginoon. Sa bagay, ganun talaga pagka medyo Kaya purihin ang ating Panginoon sa mga turo niya, dahil tayo po, ay inaakay tayo ng salita ng Panginoon. Doon sa tama, na dapat nating pinaniniwalaan at atin pong sinusunod. Kaya yan yung mga dapat na iwaksi natin. Mga kapatid. Amen? Iwaksi na yan lahat. Huwag na tayo magpasakop dyan. Magpasakop lang tayo sa ating Panginoong Jesucristo, sa kanyang mga katuruan, at doon sa mga tinuro ng mga apostol. Pero yung mga turo ng tao, mga paniniwala ng tao, ay wag po natin yung pag-ukulan ng pansin. Ay, naku, pastor, di ba bawal yung pagpumunta sa patay, yung maggagan. Wag po tayo magpadala sa mga ganon. May naalala ko si Brother Boy Si Brother Boy daw, mayroong puno dun sa tapat nila, yung kapitbahay nila pinapuputol sa kanya yung puno. Malas daw yung puno. Di ba may mga ganon? Pagka may tinik na marami daw doon sa tabi mo, maalas daw yun dahil matinik yung buhay mo. Anong mga kaugnayan doon sa buhay natin yung mga nilikha ng Panginoon? Anong kaugnayan sa buhay natin yung mga nilikha ng Panginoon? Wala po. Mga kapatid, nilikha niya nga po yan para sa ikabubuti natin Tayo lang ang gumagawa talaga ng kasasama natin. Dahil meron tayong kalayaan, mga kapatid, sa lahat ng ating mga desisyon. Meron kang kalayang gumawa ng mabuti, may kalayang kaling gumawa ng masama. May kalayang kang gumawa ng tama, may kalayang kang gumawa ng mali. Walang connection yun sa buhay po natin. Nagkakaroon ng konsekwensyang masama yung ating pong buhay pagka masama ang ating mga ginagawa. Pinipili, mga kapatid. Pero wala yan dyan sa mga bagay-bagay na yan. Ang kaharian ng Diyos, mga kapatid, ay wala sa mga pagkain o ano pa mga bagay, kundi sa katwiran, sa kapayapaan, at yung pamumuhay po, sa patnubay ng banal na Espiritu. Amen? Huwag po tayo magpapadala. And lastly po, yan yung mga tamang mithiin.
na dapat iwaksi yung legalismo, mistisismo, ateisismo. Hindi ko na ipapaliwanag yan, hahaba pa yan, mga kapatid. Pero yun yung mga nabanggit na tatlo. Ano po? Sabi diyan, ano yung mga dapat pagsikapan na ang tamang mitiin? Ito po ang sabi. Sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3. Yamang binuhay kayong muli nakasama ni Kristo. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay at kapag siya'y nahayag na, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kaluwalhatian. So, ito yung dapat na ating mithiin. Ito yung dapat na ating pagsikapan, yung pag-asam sa mga bagay na makalangit. Yan yung asamin natin sa buhay. Baka sabihin nyo, ay pastor, bakit di na ako kailangan magtrabaho, magsikap? Ay hindi po yun ang ibig sabihin, mga kapatid. Ang sabi po, yamang binuhay na kayong muli kasama ni Kristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panglangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Kung minsan kasi, di ba, Kristiyano na tayo, mananampalataya na tayo. Pero kung minsan, maraming Christian, nagiging yung nagpapadala pa sa sanlibutan, nagiging masyadong materialistic. Hindi naman masama na magkameron ka ng ganito, ganyan. Pero kapag yung pong ating pananampalataya, yung pagsunod sa ating Panginoong Yesus ay naapektuhan na. Dahil sa mga bagay na yan, ay hindi na siya tama. Kaya kung minsan, di ba, pag nalulung ka na nalulung, wala na, nadala na. Kaya yung iba, hindi na nag-check, hindi na dumadalo, hindi na nakikinig, Bakit? Mas na-focus na siya sa mga bagay na yun. Samantala ang sabi, isaisip natin yung mga bagay na panglangit. Siyempre, pagka ang sinasaisip natin yung mga bagay na panglangit, magiging tayo? Makalangit. Yung pamumuhay. Pero pag ang sinasaisip mo, bagay na panlupa, nagiging ka? Makasanlibutan. Kaya minsan nasasabihan tayo na, Christian ba yan? Diba? Na tayo, na paparatangan. Ano ba po? Ayan, yung pamumuhay sa Panginoong Jesus. Sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay. Si Kristo ang ating buhay. Kung nabubuhay tayo ngayon, nabubuhay na tayo dapat para kay Kristo. Hindi na sa ating sarili. Nung wala si Kristo sa buhay natin, ang buhay lang natin, puro nakasentro sa sarili. Pero pagka ang buhay po natin, ay palaging nakasentro pa rin sa ating sarili, baka hindi tayo nabubuhay kay Kristo. Pagka ganun, mga kapatid. Kaya nga si Apostol Pablo, yun ang kanya sinabi. Hindi na ako, napako na akong kasama ni Kristo Jesus sa krus. At kung ako may buhay, hindi na ako nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. At ang kinabubuhay ko ngayon, ay dahil sa anak ng Diyos na namatay, at nabuhay para sa akin. Di ba? Christ-centered. Christ-like. Amen? Ang Christian, Christ-centered life yan ang sabi niyo, si Kristo ang inyong buhay. Ay, pastor, ang buhay ko, yung asawa ko,
Di ba? Ang buhay ko, yung boyfriend ko. Pag wala sila, nalulungkot ako. Di ba? Yung mga ganon. Hindi, ang una, ano po, na dapat buhay talaga natin ay si Kristo. Mga kapatid. Kasi pagka hindi ganon, at meron tayong ikinabubuhay na hindi muna ang Panginoon, di ba? Minsan ay itsapwera na ang Panginoon. Kaya ang sabi diyan, at kapag siya'y nahayag na, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kaluwalhatian. Tingnan niyo po yung nabubuhay para kay Kristo, pag dumating siya, ano sabi niya? At kapag, sabi diyan, at kapag siya'y nahayag na, ay po yung pagdating ng Panginoon. Diba? Mahayag din kayong kasama niya. At makakahati sa kanyang kaluwal. Amen? Ayun yung nabubuhay para kay Kristo. Kaya dapat ito po yung ating mithiin, pagsikapan, sa atin pong buhay. Huwag lamang basta yung mga bagay dito sa sanlibutan. Amen? Yan, ano po mga kapatid? Yun, so ang tunay na pakikipag-isa sa Panginoong Yesus ay paglakad ng naayon sa kanyang kalooban. Ito ang pamumuhay ng may pagpapahalaga sa kung ano yung mahalaga sa kanya. Wala nang kailangan idagdag pa sa ginawang pagliligtas ng Panginoong Yesus. Hindi na kailangan dagdagan pa ang wastong katuruan ng mga kaparaan ng hindi naman itinuro ng apostol at hindi din tinuro ng Panginoong Yesus. Anumang bagay na hindi ayon sa wastong aral na tinanggap ay dapat iwaksi. So paano bang pinatatag ng Apostol Pablo ang pananalig ng Kristiyano sa Colosas? Una, binabalaan sila tungkol sa maling katuruan. Pangalawa, binigyan diin niya ang wastong katuruan at tinuro niya yung tamang mithiin. So sapagkat ang ginawang pagliligtas ng Panginoong Yesus, sapat na yung ginawang pagliligtas ng Panginoong Yesus. Wala nang kailangang idagdag pa dito upang makamit ang minimithing kaligtasan. Ang kailangan lamang ay ang wastong pagkilala at tunay na pakikipag-isa sa Kanya. Hayaan ang kapangyarihan ng Panginoong Yesus sa pamamagitan ng banal na Espiritu ang magbago sa atin patungo sa kabanalan. Ito ay makapangyayari lamang sa pamamagitan ng pagsunod sa Kaniyang mga utos at pagtugon sa Kaniyang layunin para sa ating buhay. Wala nang ibang kapangyarihang kailangan pa. Sapat ang Panginoong Yesus. Sapat ang ginawa niyang pagliligtas sa atin. Magtiwala lang po tayo sa Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Marami pong salamat at nawa po ay sumigla, tumibay, at tumatag po yung ating pananampalataya sa pamamagitan po ng mga katuruan. Marami pong salamat.